Pwede bang batiin mo lang yung katabi mo at sabihin mo lang siya, sabihan po natin ng isa't isa ng shalom. Yan, shalom po sa lahat. God is good. Amen. All the time. Hallelujah. Kahit na maraming ngayon, no? Kahapon papunta po kami ng Cainta. Nako, grabe ang traffic. Grabe, busy na maraming tao ngayon. Pupunta ka lang sa kabilang bayan, ang traffic na. Hallelujah. Pero mabuti ang Diyos. Amen. God is good all the time. At ramdam na ang mga bakasyon, ayan na. At kaya, pati sa church, nagbabakasyon. Sabi mo sa katabi mo, walang bakasyon sa Lord. Amen. Hallelujah. Huwag tayong tamarin pagdating sa gawain ng Lord. Mas lalo po tayong mauhaw, magutom, mas lalo tayong magkaroon ng desire sa pagpapalalim sa Lord. Amen? Mas lalo tayong ma-excite sa gagawin ng Diyos. Sabihin mo lang sa katabi mo, may gagawin ng Lord. May gagawin ng Lord sa buhay mo, sa pamilya mo. Amen? Kailangan lang po tayo'y laging alerto. Sabihin mo nga sa katabi mo, be watchful. Amen? Tayo maging alerto. Amen? Dahil kung tayo po'y tutulog-tulog, kung dumating ang pagpapala o kung may dumating na pagpapala, hindi po natin makukuha ang pagpapala. Amen? Kung halimbawa may ayuda at ikaw ay tulog na tulog, no? Ang ayuda pa naman, halimbawa, 1,000,000. Aba, baka hindi ka na matutulog doon pag narinig mo yun. No? Yung iba nga, di ba, pipila pa talaga para sa blessing. Pero kapatid, tinuturuan po tayo ng Diyos to be watchful. Hindi lamang po dahil may pagpapala, kundi dahil ang kaaway din ay kumikilos. Ang kaaway din gumagawa ng paraan para hindi mo maranasan yung plano ng Diyos sa buhay mo. Makinig kang maigi. Uulitin ko po. Ang kaaway, kaya tayo sinasabihan ng Lord na to be watchful, hindi lamang sa pagpapala. Bakit? Kasi po, ang kaaway, hahadlangan ng kaaway, lahat ng gusto ng mangyari ng Diyos sa buhay mo, hahadlangan ng kaaway. Bakit? Ang gusto ng kaaway, huwag mangyari yung plano niya sa'yo. Kapatid, huwag kang pumayag. Amen? Pwede ba sabihin mo lang sa katabi mo, huwag kang pumayag, kapatid. No, huwag kang pumayag. Hallelujah. Huwag kang pumayag na hadlangan ng kaaway. Huwag kang pumayag na pigilan ka ng kaaway. Amen? Kung nandito at ibubuhos ng Diyos ang pagpapala dito sa lugar na ito, huwag kang pumayag na absent ka. Tapos, minsan sisisihin natin ang Diyos na, Lord, ba't sila? Natanggap nila yung pagpapala, ba't sila meron? Ako, wala. Ba't sila meron? Ako, wala. Nasaan ka ba? Parang yung tanong ng Lord kaila, nasaan ba tayo? Saan ka? Saan ka? Nung inalagaan ko ang anak mo. Ganyan yung mga teleserye noon. Saan ka? Ako lang ang nagpalaki sa anak natin. Hallelujah. So, sa lahat po ng mga gusto pong may coffee po tayo dyan. At titimplahan kayo ni Brother Kikoy. Ay. Mabuti po ang Diyos. Hallelujah. So, shalom po sa lahat. Shalom at good morning sa lahat po, maging sa lahat ng mga naka-join po sa atin, sa online. Good morning po sa inyong lahat. Pwede bang basahin mo lang ito? 1, 2, 3, fire. Yan. Ano kaya ang nangyayari while you are in deep sleep? May nag-aaway pong pusa kasi yung pala ihilik. No? Ano kaya nangyayari pag tayo po ay natutulog? Sino dito familiar sa sinabi ng Lord dyan sa Matthew? Wala. Magbasa ka ng Bible, paulit-ulit na natin yung sinasabi. No? Ano kaya nangyayari while we are sleeping?
Ano nangyayari pag ikaw ay tulog? No? Ang totoo, hindi mo alam kung anong nangyayari. Tama po ba? Hindi mo alam kung anong nangyayari. Pero may mga tao na yung mabilis silang magising. Sino dito yung ganun ka? Onting kaluskos lang, di ba? Yung parang, ako din po ganyan eh. Kaya parang hindi ko kaya yung matulog ng sobrang unless po. Ito talaga ginagawa ng Lord. Unless talagang magdidream ako at kakausapin ako ng Lord. Talagang tulog na tulog. Naririnig ko na si pastor, uy, bumangon ka na. Pero alam ko na nangungusap ang Lord. Paggising ko doon, meron nang sinabi ang Lord, na-dream na ako ng pagkahaba-haba-haba. Kapatid, ang totoo, pag tayo po'y tulog, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Amen. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos to be alert. Ang sabi sa Bible, na kahit ikaw ay tulog, at totoo, pwede kang gising pa rin. Amen? In your spirit, gising ka pa rin. Alam mo yung pwedeng nangyayari sa paligid mo. Kapatid, ito nga po'y pala teaching ni Pastor Ovet. No? So, imagine nyo na lang na parang di ko lang kaya yung nag-react si Judah. Si Lolo Pastor yon. No? So sinasabi dito, ano kaya nangyayari, no? Ano pong nangyayari kung tayo po tulog? Totoo, hindi natin alam yung nangyayari sa paligid natin. Tama po ba? Pero sabi ko nga, may mga tao na mabilis yung magising. Onting kaluskos lang, umiyak lang ng onti yung bata, ganun pa lang, nagigising na. Ganyan po ako eh. Kaya yung parang, ang bilis kong yung dumating sa time na sila Israel, kasi isang kama lang po kami, nung baby pa sila Israel, tulog na tulog po ako, pero sa isip ko, malalaglag si Israel. Siguro, I believe na si Lord na nagsasabi. Medyo mataas po yung kama namin. Talaga naman, bigla ako nagigising po, palaglag na, boom! Ganun talaga yung mga super nanay. Yung mga super nanay, no? No? Tulog na tulog ka na, biglang, malalaman mo na, nasa edge na po siya, na malalaglag na siya, bigla ako nagigising na, dan. No? Naalala ko si Brother Jam. Ayan, sabi si Brother Jam. Sa Cavite, kasi inalagaan siya ni Mami B. Meron po siyang duyan doon. Tapos duyan, tapos meron kaming papag. Sa probinsya, di ba, uso yung mga papag, yung mga kahoy-kahoy po, ganon. Tapos pagka gano'n po, simento. Tapos natutulog ako, parang na-imagine ko, malalaglag si Brother, Jam, baby pa siya. Buruin nyo, ilang taon na pala ako, baby pa siya noon. Ngayon, ilang taon na ba siya? Opo talaga, baby pa siya. Parang mas baby pa kay Judah. Tapos, ang na-imagine ko sa dream ko, sa pagkatulog ko, sa simento siya malalaglag. Mapuputol yung kanyang duyan. Pagkagising ko pong ganun, ayun nga, saktong ganun nung duyan. Di ko whoo! Alam niyo po, nahabol ko talaga yon, pero ako yung nagkasugat. Ang bagsak niya sa katawan ko. Medyo payatot pa ako noon. Ngayon lang ako tumaba. Talagang pag ko, nahabol ko, Kaya, utang mo ang buhay mo sa akin. Kung hindi, dalaglag ka na dyan sa simento. Pero totoo po yun, no? Kasi ang totoo, kahit tayo po'y natutulog, physically, pwede tayong kausapin ng Lord in the Spirit. Amen? Kasi mamaya malalaman natin, may gates May gates na pwedeng mangusap ang Lord sa atin. May gates of hearing, isa tenga mo, pwede kang kausapin ng Lord. Alam niyo po ang ganda, bakit kaya dinisign tayo ng Lord na pinakahuling natitira sa senses natin kapag tayo'y kinuha na ng Diyos? Ano po? Tenga, yung hearing, yung sense of hearing. Kapatid, bakit? Alam niyo po, for the last second ng buhay mo, pwede ka pang makarinig ng word ng Lord.
yung grace ng Diyos doon na, alam mo yon, yung nabuhay ka ng 40 years na wala sa Panginoon, binibigyan tayo ng Diyos ng chance. Marinig mo pa rin yung salvation. Marinig mo pa rin yung gospel. Amen? Nakahuli-hulihan na lang na, ako, isa na lang yan, isa na lang yan. Tanggapin mo na ang Diyos sa buhay mo. Patawari, humingi ka na ng tawad sa Lord. Di ba yung minsan kahit parang wala nang malay, makikita mo may luha siyang umaano. Na-experience natin yan sa mga nasusira natin. Yun po yung grace ng Lord. Palakpakan natin ng Diyos. Up to the last second na lang, hindi seconds, pwede mong marinig yung gospel. Pwede mong marinig yung good news. May pag-asa pa. Humingi ka ng tawad sa Lord. Isurrender mo yung buhay mo sa Lord. Parang doon sa nakasama ng Panginoon sa crucifixion, di ba? Paano kaya yung sila nagkikintuwa? Baka ganun eh. Jesus, naniniwala ako. Jesus, bilisan mo na, sabihin mo na, tinatanggap mo ang aking ganun na ang usapan. Jesus, sabihin mo na agad, tinatanggap mo ang aking kaluluwa. Ganun na, no? Yun po yung biyaya ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. Salamat. Pwede bang pasalamatan mo, biyaya ng Lord? Thank you po, Lord, for your grace. Amen. Hallelujah. Pero hindi po natin hihintayin sa point na ganon. Paano yung isang hinga mo biglang, na late yung mag-share ng word. Na late yung mag-share ng word. Paano kaya iyon? Tatlong ganun ka lang. Isa na lang. I-hold mo yun. Bilisan mo na. Pero biyaya po yun ng Diyos. Amen? Kaya minsan makikita mo, pikit na pero may luha pang lumalabas kasi naririnig po nila. Naririnig po nila. Kaya di ba sinasabi, kausapin nyo. Kahit nga po koma Di ba, Pastor Jums? Kahit koma. Kaya, sige, kung naririnig mo kami, nakatulala sa'yo, di ba? Sige, kung naririnig mo kami, ikalaw mo yung sa kanang daliri mo. Sino dito naka-experience ng mga ganon, di ba? Biglang gagalawin na ganon. Naka-experience po kami ng ganyan. Nagpumasok kami ng ICU. No, Pastor? Pumasok kami ng ICU. Kapatid, walang imposible sa Lord. Si Lord ang ating Creator. Now, while you were sleeping, ano nangyayari? Anong nangyayari? Tingnan po natin. Basahin po natin. Matthew 13:24-26. 1, 2, 3, fire. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the weeds sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Naalala ko po ito, sinishare sabi ni Pastor Obet, nasa kami, bahay, Pastor Jones, naalala mo, nasa bahay kami ni La Pastora Cynthia, dalawa po kami. Sinishare ni Pastor Obet, sabi niya, hindi mo pwedeng alisin, basta-basta agad. Hindi mo pwedeng hugutin, bakit? Madadamay. Yung totoong, yung tinanom mo, yung tinanom mo, yung tinanim mo, madadamay. So ano dapat? Hayaan mo yan. Dahil pagdating ng araw, makikita mo kung sino yung totoo. Kung sino yung good, kung ano yung tinanim mo, kung alin yung distraction, yung pang-distract. Makikita mo kung alin yung damo, alin yung weeds. Amen? Makikita mo. Sabi dito, ito po ang nangyayari. While we're sleeping, while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds. Ayan ang nangyayari. Sabi, meron daw pong isang lalaki, mabuting lalaki, nagtanim siya ng mabuting buto, seed.
Now, ano nangyari? While everyone was sleeping, ang kaaway ay pupunta at anong gagawin? Magtatanim din doon sa kanyang tinaniman ng weeds. Pampagulo. Tatanim din ng pang-distract. Tatanim din ng ng pampagulo. So sabi, when the weeds sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. Huwag kang mag-alala. Bakit? Makikita mo rin kung alin ang damo talaga dyan. Makikita mo rin kung alin yung hindi totoo. Makikita mo yung sayo, makikita mo yung hindi. Sleep or sleeping, big sabihin daw po, not awake. Ang tindi. Sabi nga Pastor Jumani, tindi naman ito. No? Pag sinabing sleep, not awake, syempre. Ang tindi. Sabi in or into a state of sleep, mas matindi. No? Sabi ng dictionary, pag ikaw ay tulog, tulog. Para sinabi lang yun ni Brother John. Pag wala kang care, wala kang pakialam. Wala kang concern. Wala kang care. So, not alert. Pag sinabi din pong sleep, not alert. Not alert enough to function or operate properly asleep on the job. Pag ikaw may trabaho, pag ikaw ay tulog at inaantok at tutulog-tulog, may matatapos ka? Nako, ma-terminate ka pa pag naabutan kang tutulog-tulog. Tama po? Parang naalala ko yan, nagwo-work ako eh. Ganda. Umiikot na yung ko. Bigla na lang ako mapapabagsak na Lalo yung minsan parang pag wala kang ginagawa, yung di ba minsan sa mga, lalo sa office. Minsan kasi parang yung busy na oras mo o araw mo, first week of the month, or last week of the month, or end of the year, parang mga ganon, no? Pero yung minsan, may mga parang patay na oras. Kaya yung minsan sa bangko kami, dumadating yung time, antok na antok talaga ako. Kaya ang gagawin ko, kahit hindi ko trabaho, sir, ako na lang pupunta po doon. Sir, ako na lang magpa-fax. Sir, ako na lang mag-email. Sir, ako na lang Sir, ganito. Kasi nakakaantok yung pag wala kang gagawin. Pero, kapatid, pag tayo daw po may spirit ng sleepness, no? Yung tayo hindi daw po alert at pwedeng hindi ka mag-function enough sa dapat mong gawin. Ano pa? Numb. Hindi tayo ganyan. It describes part of the body that has become numb, insensitive. Pag sinabing numb, parang manhid, walang pakialam, walang pakiramdam. No? Hindi tayo ganyan. Lalo na pagdating sa kapwa natin, pag nakikita nating may pangangailangan, hindi tayo manhid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka manhid. Amen. Binigyan tayo ng Lord ng feelings. Feelings. I don't know na. No. Sabi intransitive verb, be inactive. Pag sinabi din daw po nating sleep, inactive. To be inactive or dormant. Kanina, binanggit po yan ni Sister Angie. Dormant state. Unaware. Sabi mo nga, unaware. Di mo nalalaman, di ka aware sa paligid. Di ba yung unaware, hindi ka aware? Di ba yung unaware, hindi ka aware? No, hindi mo nalalaman kung ano nangyayari sa paligid mo. Di mo naiintindihan ano nangyayari. Bakit? Tulog. Sabi sa Matthew, ano nangyayari daw po? Ayan ang ginagawa. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this, he replied. Sabi nung servant, Sir, di ba nagtanim po kayo dyan na mabuting buto?
Bakit may mga weeds po? Ano sabi sa 28? Yung kaaway ang gumawa. Yung enemy nagtanim. Kaya po sabi ng Lord, be watchful. Be alert. Bakit? Ang kaaway. Pag meron kang tinatanim, maganda ginagawa mo, ang kaaway din sisingit. Kaya mapapansin mo, bakit ganito nangyayari? Ba't ganito nangyayari? Kaya kailangan po maging aware tayo. Amen, huwag tayong maging inactive. Sabi yung inactive, unaware. Huwag tayo maging numb din. Kasi baka hindi natin alam, kaya nadidelay yung blessing, merong damo. Merong sumisingit. Merong tinatanim ang kaaway. Kung bakit parang delay yung blessing, may nangyayari. May nangyayari. Sabi sa John 10:10, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Sabi, andyan daw po ang kaaway, or the thief, or our enemy. No? Naparito daw, to come, sabi daw po, to steal, kill, and destroy. Kapatid, maunawaan mo yan. Dapat naunawaan po natin iyan. Kasi ang kaaway, hindi po basta-basta. Talagang kikilos. Ang kaaway, talagang maninira. Ang kaaway talagang gagawa ng hindi maganda. Sabi nga ang kaaway, magnanakaw. Ano nga yung sinabi mo, Pastor? Asawa ng magnanakaw. Ano nga ba yun? Ang asawa na... Sinungaling ang asawa ng... Ayun yun. Hindi pa. Pag may asawa. Kapatid na sinungaling ang magnanakaw. Tama po? Ganon. Kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Kay, ko narinig din yan kay Vico Soto, di ba? Tapos tumingin siya si kaya lang asawa. So, sabi po dito yan ang gagawin ng kaaway. Kaya po ngayon, sa ating nangyayari sa ating government, gusto po ngayon na magkaroon ng law, yung anti-dynasty. Bakit? Ayan ang totoo. Kung anong ginawa ng tatay, kung anong ginawa ng una, minsan dumadaloy, ginagawa din po. Pero we need to pray for that, kapatid. Sabi yan ang gagawin ng kaaway, steal, kill, and destroy. Pero, nandito daw ang Panginoon, sabi ng Lord, I have come that they may have life and have it to the full. In Matthew 24:43, but understand this. Yan. If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Sabi, kung ikaw daw, naunawa, sabi nga dito ng Lord, unawain niyo ito. Kung ikaw na owner ng inyong bahay, at alam mo kung kailan dadating ang magnanakaw. Kung kailan darating ang magnanakaw, kapatid, sabi dito, magbabantay ka. Tama? Magbabantay ka. Kapag alam mo, dadating yung magnanakaw ng alauna ng madaling araw, anong gagawin mo? Halimbawa lang, nabalitaan mo lang. Kahit nga nabalitaan mo lang O kaya nabalitaan mo, yung magnanakaw dyan, nandyan na daw sa barangay nyo. Aba, baka ilang kandado ang ilagay mo sa bahay mo. Magbabantay ka. Sabi, he would have kept watch
and would not have let his house be broken into. Hindi mo hahayaan, may manakaw, hindi mo hahayaan na may masira, may makuha sa tahanan mo. Amen. Kaya pag ikaw aalis ng bahay niyo, maglalak ka, papabantay ka, yung iba may CCTV pa, kaya nakikita pag may nadapa. Sabi, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Pagkatanim, aalis. Ganyan ang gagawin ng kaaway. Tatanim lang ng tatanim. Kaya po, sa panahon ngayon, kapatid, dapat ang mga Kristiyano mas masipag magtanim. Bakit? Ang kaaway kasi tanim ng tanim eh. Tanim ka ng pag-ibig. Pag-ibig dito, liwanag dito. Kahit saan ka magpunta. Amen. Bible expert says, sleep is an activity of the wicked. Nako, may tulugin ba dito? Wala na, pastora. Walang tulugin dito. Walang tulugin dito. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, hindi ako tulugin. Hindi ako. Kaya mamaya magchatsatan po tayo, 2:00 na, pastora, gising pa din kami. Wala tulugin. In the Spirit. Amen. Mga taga-Jags go, alerto. Amen. Sabi, sleep is an activity of the wicked. Kaya minsan pag ikaw may business, pag ikaw may tindahan, kapatid, lalo ngayon yung mga tindahan, pag hindi ka alerto, pwede kang manakawan. Napanood niyo yung sa TV, may nagmano pa. Yung magnanakaw, nagmano pa dun sa lola. Tulog yung lola, pumasok. Kaya lang sabi niya, parang kulang tong nanakaw ko. Balik ulit siya. Nagising yung matanda. Ay, lola, aba, ang galang naman ng magnanakaw na yun. Bigla na lang tayo ng lola, ba't nag-bless sa akin yun? Yung cellphone ko. Aba, magagalang na pala ngayon mga magnanakaw. Mga pasok, bahay. Kumakatok na. Kumakatok na rin daw po. Antindi. Pero alam mo, si Glessa, night shift. Yung mga night shift, gumising ng Sabi, sleep is an activity of the wicked. Kaya minsan sa darkness, diyan mga nangyayari, yung mga kung ano-anong mga kasalanan, kung ano-anong mga activity na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, sa dilim. Minsan sa dilim nangyayari yung mga kung ano-anong mga katulad yan, yung mga pang-hold-up, Kapatid, sabi, it is an activity of the wicked. It is an activity which brings physical and spiritual poverty. Sabi, laziness. Sabi, spiritual and moral bankruptcy. Kapag tayo daw po pala in the spirit, tutulog-tulog. Pwede pa nating maranasan spiritual and moral bankruptcy. Ano ba yung bankrupt? Di ba naririnig po natin yan sa mga may negosyo? Bankrupt na. Bumagsak na. Lugi. Nalugi. Bumagsak. Sabi yung sleep daw po in the spirit, spiritual and moral bankruptcy. Parang nawawala yung moral. Alam mo yun, nawawala yung pagkatamang ugali, tamang karakter. Nawawala. Kapatid, hindi ka ganun. Hindi tayo ganun. Amen? Nananatili yung tamang karakter at manatili po dapat yung tamang karakter sa ating mga buhay. Tayo'y anak ng Diyos. What did the enemy sow? Ano ba ang tinatanim ng kaaway? Sabi po dun sa word, sa Bible, weeds.
What kind of weeds ang nilalagay ng kaaway? Alam niyo po yung Johnson weeds? Hindi yung Johnson & Johnson, ah. Yung pulbo yan, pastora. Mabango yan, sabon yan. O hindi po yan. Yan, kung kayo po'y familiar sa atin ito, no? Familiar. Sa atin, ano tawag yun? Parang ganyan, no? Yan, familiar sa atin po yan. Opo, yung sa mga nag-garden dito nung ikaw ay elementary. 'Di ba? Ayan yung mga pinipiko, tinatanggal. Na minsan sa elementary, gumagalaw na yung piko. Sa elementary, uso yung ngayon may garden pa ba sa elementary? Bihira. Dati nire-require sa mga estudyante kayo natututo. Kaya nga lang yung mga gamit gumagalaw. Pero maraming natuto doon. Sabi pa, darnel grass. Ano naman ito? Yan, nakikita din natin po iyan. Yung parang may po siya. Malambot yan di ba? Oo. Ano Tagalog nito? Yung rin po, pero parang trigo din siya. Yung yan, malambot. Pero medyo din yan. Yung makate. Opo. Ayan, sa Tarlac, marami din yan. Tapos tinatanggal yan, di ba? Yung may stem siya, tapos minsan pinanglalaro-laro po. Ayan. Ano pa? Zizania. No? Ayan. Ito pa. Naka-zoom lang po yan, pero ganun lang din yan, parang damo. Parang kung titignan mo, ang ganda po. No? Ang ganda. Parang ang ganda, pero damo yan, weeds. Pwedeng... Saan yan? Sige, punta po kayo ng ano pa? Sleepes. Biruin mo may pangalan nitong weeds na ito. Sleepes sa Scotland. Ito, ang ganda po niyan. Pag tinignan mo yung niya, ang ganda po niyan. Pero, damo. Ay, sleepes! Ganun yun. Hindi po yan yung lumilipad, No? Pero ang ganda, pero damo. No? Damo po siya. Ano pa? Ayan, cheatgrass. Ayan, familiar din po tayo dyan. Yung hindi naman siya yung mahaba, yung kanyang parang dahon. Pero po siya, tumataas. Tapos ganun po siya. Sabi yung mga uri, some of the weeds, kinds of weeds po iyan. Sabi, all these weeds are identical in appearance with both wheat and corn in early stage. They only become noticeable in later stage. Makikita mo lang at makikilala mo lang daw po iyan. Kasi parang katulad din siya ng palay o trigo. No, sinasabi daw, makikita mo lang daw yan. Pagdating ng panahon, pag lumaki na, ay, merong sleepies. May sleepies. Sabi pa, the roots of these weeds intertwine with the roots of the real crops. Kaya nang ginagawa po niya, they can't produce their own food. Antindi. Yung mga weeds na ito, they can produce their own food from the soil. So they suck the nutrients of the real crops. Kaya yan ang nangyayari. Inaagaw po niya yung nutrients, yung vitamins na para doon sa crop mo talaga, sa real crop. Ano pa? Yung iba po dyan, umaano pa? Pumupulupot, dumidikit. No? They can't be pulled out without destroying the crops. Hindi mo daw po siya basta-basta ang pwedeng hugutin. Bakit? Madadamay pati yung crops mo. Kaya sinasabi, hintayin mo. Kasi pagdating ng panahon, kusa din siyang aalis at makikita mo. Ayan. Ganyan ang ginagawa po ng mga weeds na ito. Kakapit-kapit sa iyo. Kaya ganyan ang gustong gawin ng kaaway. No? Tataniman ka ng kung ano-ano. Pag tayo po hindi po alerto at hindi po tayo watchful at tayo tutulog-tulog, yung tinanim ng kaaway pwedeng makasira sa iyo, sa family mo, sa ministry mo.
Pag hindi po tayo nagiging watchful. Ano pwede maging result? Sabi, an inferior crop unsuited to be used as a seed for the next planting. If used, weaker crops are produced. Parang sinasabi po in accounting, ayan yung mga accountant, law of diminishing returns. Parang halimbawa sa bakery, isa lang yung iyong oven, tapos kumuha ka ng maraming trabahador, no? Marami pong pwedeng maapektuhan. Yung business mo, yung kita mo. Bakit? Mapupunta doon sa mga laborer, sa mga worker mo. Halimbawa, isa lang yung halimbawa, maliit na business. Isa yung oven mo. Ang kinuha mong mga panadero, nasa 100 plus. Tapos yung space ng mo, napakaliit na ito. Aba, ano pwede mangyari? Lugi tayo. Only after the harvest can the problem be fixed. Sabi daw po, after pa ng harvest. Doon mo maayos. Sabi, when the farmer can flow the ground to expose and remove the roots of the weeds. Kasi hindi siya pwedeng basta-basta ugutin. O parang katulad po niyan. What is in the church that the devil wants to destroy so much? Ano daw po yung pinakagustong sirain ng kaaway sa loob ng church? What is his primary target? Sino kayang target ng kaaway? O ano ang pinaka-tina-target ng kaaway at gusto ng kaaway na sirain? Ano daw po? Sige nga, pwede po ba kayong magsalita? May idea ba kayo? Sige. Meron ba kayong idea? Relationship? Ano pa? YouTube? Ano? Hindi. Ano? Future. Oh, may future to si Brother, Masaya tayo pag lagi nandito to si Brother Christian Paul ang tawag natin sa kanya Ang best friend ng women's. Meron pa po ba? Faith? Pwede. Medyo malapit-lapit na yung mga sinabi niyo po. What? Po? Victory. Yan ang mga Oo, pwedeng nakawin ng kaaway. Sige po, meron pa po ba? May Gcash kayo kay Sister Ninya. ng turo no? Meron pa ba? May sasagot? Buhay, pwede din. Pwede rin. Really? Malapit na. Purpose, pwede din. Sa letrang asawa. Asawa daw, asawa. Ano lang? Relationship, malapit na malapit sa relationship. Family, malapit din. Ha? Love! Palakpakan naman natin si Sister Annabel. Kasi yan ang tawagan nila ni Brother Bubot. Love. Ay, love ba kayo? Maraming love ang tawagan dito Kaya pag may tumawag na love, lahat nagtitinginan. Kasi love Yan po yung pinaka-tina-target ng kaaway. Kasi, alam mo, kung walang love, walang relationship. Walang connection. Walang faith. Kaya nga sabi, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Gustong sirain ng kaaway. Gustong wasakin ng kaaway. Pati sa loob ng pamilya. Gustong alisin yung love. Sa loob ng church. Gusto ng kaaway sirain. Mawalan ka ng pag-ibig. In the last days, sabi, the love of most will grow cold. Kaya ano pwedeng mangyari pag nanlamig ang pag-ibig? Pag nawala ang pag-ibig, ano pwedeng mangyari? Wasak pamilya.
lahat ng sinabi po natin, wasak relasyon. Wasak ang koneksyon. Sira. Kaya yan yung tinatarget ng kaaway. Amen? Yan yung tinatarget ng kaaway. Kaya ngayon, the greatest commandment of God, ano po sabi? Hindi po thou shall not kill. Ano sabi? Love the Lord your God. Sabi, and the second of this, love your neighbor. Pwede ba sabihin mo yung katabi mo, I love you with the love of the Lord. Uy, sumagot pala si Sister Jo. Love daw ang sagot niya. Tama po kay Sister Jo. May Gcash kayo. Di ba may Gcash kayo? Yan na yun, yung Gcash nyo. Love. Sabi, why love? Love is the greatest character that God has imparted to His creation. Yan yung binigay ng Diyos, yung pag-ibig. Kaya po tayo natutong umibig. Bakit? May unang umibig sa atin. We love because He first loved us. Yan yung karakter ng Panginoon, the greatest character ng Panginoon na ibinigay sa atin. Kaya parang kahit gaano katigas ang ulo, mahal mo pa rin. Kasi karakter na yan ng Diyos na binigay sa iyo. At dapat panatilihin natin. Love compels us to go and preach the gospel. Yung pag-ibig, pwedeng siya yung mag-drive sa atin para mag-share ka ng word ng Lord, ng gospel. Amen. Dumadayo pa po tayo sa kung saan-saan. Nagpe-prayer walk tayo, nag-evangelize tayo, pati bulsa natin, bukas ang bulsa natin para makapag-share ng hindi lang word ng Panginoon, pati kung anong meron tayo na ma-share sa kanila, nag-share po tayo. Pag may nangangailangan na kapatiran natin, amen, bukas ang ating kamay. Bakit? It because the greatest character ng Panginoon, in-impart niya sa atin. Love compels us to pray for that one who is sick. Kapag hindi mo mahal yung tao, pagpipray mo, may sakit. Baka sabihin mo, ay talagang ganyan yan. Tingnan mo yan, onting hinga na lang po yan, pastora, umalis na tayo, sayang oras natin dito. Kukunin na rin yan ni Kamatay. No? Parang, ay wala. Pag halimbawa kasi, yung medyo okay pa na hello po, pastora. Pag-pray po natin, pero pag may mga ganun. Ay, parang wala na. Oras na po niya yan talaga, pastor. Pero pag ikaw, mahal mo yung ipag-pray mo, bibigay mo yung best na prayer. Kung ano maging kalooban man ng Lord, ipag-pray mo, pupuntahan mo pa rin yan. Amen. Love compels us to reach that one who is needy. Tinuro ng Lord sa atin yan, kapatid. Tinuro nga sa atin at hindi lang tinuro sa atin, even ang ating mga senior pastor. Tinuro sa atin kung paano magbigay. Sabi nga ni Pastor Jumani, hindi ka pwedeng umibig nang wala kang binibigay. Give love on Christ. Kaya mga kapatid, bukas ang aming Gcash, ganito pala ang namin. Joke lang. No? Di pwedeng wala ka. Kaya nga si Jesus, kaya ang Father, makikita po natin the best and greatest example. Ang Father, binigay po niya yung kanyang bugtong na anak sa atin. Hindi po niya tinuturo ng hindi niya ginawa. Amen. Siya'y naging tapat, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, even si Jesus. Maging yung buhay ni Jesus, binigay po niya para sa atin. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. And I pray, wag mawala po sa atin yung love ng Lord. Amen. Love enables us, ano daw po? To love even the unlovable. Tignan mo yung katabi mo kung lovable naman yan. No? Sabi ang pag-ibig daw po enables us, nakakaya natin umibig kahit doon sa mga unlovable. Hindi ka ibig-ibig,
At parang hindi mo kayang ibigin yung taong ito. Sabi, nakakaya daw po natin ibigin because of the love of God. Amen? Tingnan mo na lang itong taong ito. Mahirap ibigin yan. Palakpakan niyo ako. Gusto ko yung malakas. Gusto ko yung sabay-sabay. Tumayo kayo. Parang ang hirap ibigin ng mga ganyang tao. But because of the love of God, kahit ganyan ka, mahal ka namin. Amen. Ano pa? Yung mga nantatapak. Ano pa ba yung nang yuyurak? No? Na parang, alam mo yung basta ako, matagumpay ako, basta ako, successful ako. Bumagsak man silang lahat, basta ako, nasa taas ako. Ang hirap ibigin yung mga ganyan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakakaya po nating ibigin. Yung pala turo, wala ako sa, brother, dapat hindi ganyan. Hindi ako yun na. Siya yun na. Hindi nakita ka na kasi. Hindi, siya yun kasi siya yung may gawa, siya yung may ganito, siya yung may ganyan, siya yung parusahan yan, siya yan. Ang hirap ibigin din yung ganyan, baka masuntok mo yung... Diba? Yung pala bintang. Ay, si ganyan yan. Ay, si ganito. Ay, alam mo ba si ganyan? Ay, dun. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi, love enables us to love even the unlovable. Amen? Ano pa? Ayan na, mga naninira. Mga chiksmoksan. Si Mare! Si Father! Pag daw, ganitong usapan na gising eh. Hoy, alam mo ba? Hoy, dako po, ayan na. Eto pa nga, sabi ko nga. Gising na gising! Kapatid, kaya mo bang ibigin yung mga taong ito? Ichinismis ka na. Siniraan ka na. Siniraan ka sa social media. Kung ano mga pinagsasabi sa'yo. Shinare. Kumalat na. Kaya mo pa bang ibigin yung ganyang mga tingin natin unlovable? Pero sabi po dito, love enables us to love even the unlovable. Palakpakan po natin ang Diyos. At that time, sabi, ito po yung signs. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Dadating ang time, hate? Ano ba yung Tagalog ng hate? Kamumuhian. Yung isa't isa. Bibetray daw po. Dahil sa kanilang pananampalataya. Kapatid, sinabi po yan ng mga prophets ngayon. Maraming mga ministers na Panginoon, men of God, women of God, nako, iyaharap sa kung ano-ano, babatuin ng mga kung ano-anong mga issues, na kung ano-ano. Kaya po tayo maging watchful at laging mapanalanginin. Sabi, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Pag nanlamig na ang pag-ibig, kapatid, hindi lamang po ito, hindi ito tinutukoy yung sasabihin mo na unbeliever. Yung mga believers, sila kasi may love na eh. At pwedeng sabi, pag nanlamig yung pag-ibig, yan yung bagay na pwedeng mangyari. But he who stand firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, ano daw po sabi? The end will come. Ayan na pwede mangyari. Kala mo, mabait,
Kala mo, bulaklak ibibigay sa'yo. May plano palang hindi maganda. Sa ating government, nangyayari yung ganyan. Pag eleksyon na, mabulaklak ang salita. Lahat ng kailangan ko, nyo, sagot ko. Pwede ko palang pang ano yun. Ano pa ba yung? Gusto ko, happy ka. No? Maraming mga salita na pwede natin sabihin, pero hindi naman pala totoo. Ano pa? Awayan sa church. Hindi pagkakaunawaan. Because the love of most will grow cold. Hindi kita friends. The end will come. Sinabi na po yan sa atin. Ayan nangyayari. Ang dami na pong nangyayaring child porn. Nakakalungkot kahit magulang, ini-expose ang anak sa ganito. Hindi ko maintindihan minsan yun. Ikaw na magulang, kumita ka lang. Ayan dahilan mo, magkapera, magkaano, iaano mo yung anak mo. Nakakalungkot. Pero nandito na po tayo. Nandito na tayo sa end times. Abortion, greed, slander, lies, terrorism, sexual immorality, internet scams, blasphemy. Sa Australia po, 16 years old, under 16 years old po, binan sa kanila bawal mag-social media. 16 years old pababa. Sabi ko, okay yun 16 years old. Bakit? Kasi, alam mo, 5 years old, alam na yung mga, kung ano-anong mga, na-expose sa kung ano-anong mga ano. Kaya mapapansin mo yung mga lumalabas sa bibig. Dahil sobrang exposed sa social media. Diba, tinuro po sa atin yan nila Sister Lex, nila Brother John. May advantage. Pero tandaan mo, may disadvantage. Malala. Mas malala. Divorce. Separation of God and state. Slavery. Cyber warfare. Hindi, may kala ko cyber libel lang. Cyber warfare. Labanan. Sa social media. Nangyayari po ba yan? Nangyayari po yan. Alam nyo ba, yung isa dyan, nako, yung dito, yung ganyan-ganyan. Ay, nako po. Wickedness, evil intention, corruption, filled with violence. Sabi po dito, that's ungodly character. The very wicked. Biruin nyo, ngayon po, mga palabas ngayon. Ang titindi na ng mga title. No? Parang wala na lang na salamat sa Lord. Yung palabasan ng ipapalabas po na yung about kay Satan. Diba? Dear Satan, na ban po yun dito sa atin. Dahil Christian po ang chairman ng MTRCB, si Soto. No? Kapatid, pag-pray natin talaga, pag may mga leader po talagang may takot sa Diyos. Kasi iba na po ngayon, iba, pati mga title Ayun ang ginagawa ng kaaway. Nakikita mo na may pangangailangan. Parang wala lang. Huwag ka na tumingin dyan. Mas marami ka pang gagawin. Abayaan mo yan, mas marami ka pang gagawin. Unahin mo sarili mo. Unahin mo yung allowance mo. Wickedness, according to the dictionary, is the quality or state of being evil. It is departure from the rules of the divine of the moral law. It is an evil disposition or practice. It is immorality, depravity, sinfulness. It is a wicked act or a crime, a sin. Sa madaling salita, kasalanan po. Wickedness is a mental disregard for justice, righteousness, truth, honor, virtue, evil in thought, and life,
depravity, sinfulness, criminality. Depravity means corruption. Nakikita po natin iyan, in-expose ng Diyos. Di lamang po yan sa pera. Wickedness yan. How can wickedness make our love grow cold? Sabi po dito, when we want the wickedness we see around us. Parang nai-enjoy mo. Na parang, ay, ang ganda na nangyayari. Pero, hindi mo, kasamaan na nga ginagawa. Nakikitawa ka pa. Hindi na nga maganda yung ginagawa. Alam niyo po, mag-iingat po tayo sa pag-follow sa mga, sa mga, influencers. Baka akala mo, nakakatawa naman po, pastore. Oo nga. Baka hindi mo alam yung ini-impart na sa'yo, yung mga, mga green jokes, mga green activity, hindi na nakakalugod sa Diyos. Kaya pagdating dito sa church, di mo alam na impart na sa'yo, gagawin mo rin sa kapwa mo. When we desire easy money and make compromises, okay na yan, basta magkapera. Pag nagkaroon na daw po tayo ng desire na magkaroon ng mas madali ang pera, pipiliin mo makipag-compromise. That's how wickedness make our love grow cold. When you lust for the beautiful things around you, parang gustong-gusto mo na yung mga bagay na yun. Yung lust sa'yo, magandang bagay na. When people are ready to do anything for fame, yan na, it will make your love grow cold. Pwedeng manlamig. Parang pag sa'yo okay lang, bumagsak sila. Basta ako sikat. Gates of life. Ito po yung sinasabi ko kanina. Gates of the Spirit, gates of the soul, or yung will po natin, gates of the body, na ituro ko nga ito, dati pa po. And the information gates. Ano yung information gates? Yan po yung senses natin. Paa, tuhod din, Hindi. Hindi, may kanta dito. Ano yung kanta mo, Pastor? Ayun, nakalimutan ko. Sabi, meron po tayong senses na ito. Sabi, 2 ears to hearing, 2 eyes for seeing, a nose for smelling, a mouth for speech and tasting, and the gates of feelings or the heart. Sabi mo nga, heart. Sino dito may puso? Hallelujah, puso. Kaya pag tayo po sa puso. If the devil wanted to catch you, the easiest way for him to go about it is through the information gates. Pag gusto daw pong kumilos ng kaaway sa atin, saan siya madalas pumapasok? Sa puso. Gusto niya tirahin yung puso. Bakit? Ano daw po tinatarget ng kaaway sa atin? Love. Many of our battles are concentrated at these gates, especially in the area of our thoughts, feelings, emotions, and speech. A greater temptation has always been from what you saw and what you heard. Ang tindi ng kaaway, ayan ang ginagawa ng kaaway sa atin. Talaga pakikitaan tayo ng kung ano-ano, bubulungan ka ng kaaway ng kung ano-ano. Nagpa-function na sa isip mo iyan. Hanggang pag pinapasok mo yan sa'yo, nasa puso mo na. Kaya sabi ng Proverbs, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano laman ng puso mo, lumalabas sa bibig mo iyan. Kaya kapag marumi ang puso, marumi din ang lumalabas sa bibig. Marumi rin ang lumalabas sa bibig. Ang bata, isasabihin mong kakasimula lang salita. Hindi mo yung mariringgan ng mga kung ano-ano mga salitang-salita ng mga kanto. Tama po ba? Unless
naririnig. Unless tinuruan mo. Tatawa ka pa kapag narinig mo yung anak mo natutong mag-bad words. Wala. Tingnan mo, Papa, Daddy, tingnan mo, pakinggan mo yung sinasabi niya, oh. Mo. Ang galing, oh, marunong na siya, oh. Naku po. Pinasok mo sa puso, isipan yan. Kaya pagdating ng panahon, kanino na sinasabi? So magulang na. Tapos sasabihin ang sakit pagsalita ng anak ko. Bakit ako minumura? Bakit ako ginaganito ng anak ko? Tanong, anong tinanim mo sa puso? Anong nilagay mo sa puso? The most important of all the information gates is, ano daw po? The heart. Bakit? Basahin po natin, Proverbs 4:23, 1-3, fire. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Whatever you allow into your heart, you have received it automatically. Kung ano daw pong hinayaan mo sa puso mo, automatic iyan. Papasok, nandyan na. Kaya ingatan daw po, bantayan daw yung puso. Amen. Tanong, saan tumitingin ang Diyos? Sa puso tumitingin paano kung ano pinapasok natin? Pag tinignan tayo ng Diyos, pag tinignan ang puso natin, kamusta kaya? Kamusta kaya? Sabi po dito sa Tito natin lahat, sa Titus, Titus chapter 1 verse 15-16, kinuha ko talaga yung Tagalog. Basahin po natin, 1-3, fire. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis, sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi nababagay sa gawang mabuti. Sabi kapag marumi daw ang isipan, ang puso, sabi, wala ka nang i-expect, kundi ang gagawin at maririnig sa kanila, karumihan din. Nagigets po natin lahat yan. Pero baliktarin mo, pag malinis ang budhi, hindi budhi. Kaya minsan ginagamit ng mga Pinoy yan, di ba? Walang budhi. Ano sabi? Walang budhi. Walang budhi. Maitim ang budhi. Negro ang budhi. Pastor, maitim ang budhi. Hindi, naririnig niyo po yan, di ba, sa mga parang walang ang itim ng budhi nito. Parang ibig sabihin, ang sama. Pag budhi na yung narinig mo, parang ang sama-sama naman. Kaso, ilaaliman ng iyong buhay at sinabing, ang itim ng budhi mo, ay parang, lagyan na sunrocks iyan. Kasi minsan maputi, minsan maitim. Kaya polka dots ang budhi mo. Pero kapatid, sabi pag malinis, baliktarin natin pag malinis ang isipan, malinis ang puso, malinis. Hindi ko po sinasabi perfect na tayo. Kaya po, patuloy tayong kumikilala sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kasi yun yung goal natin, to be righteous before the Lord. Sabi, karakter. Ayan na, sabi mo nga, karakter. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, karakter, kapatid. The total quality of a person's behavior as revealed in his habits.
Nakikita daw sa habit yung karakter. Expressions. Kamusta yung expression natin? Bayan. Bayang luto. Ano ba yan? Si kumare na yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito naman, napaka naman ito. How we respond to his time muli. Attitude, actions, and philosophy in life. Kamusta yung ating mga attitudes, mga action natin? Paano ka mag-respond kapag may mga nangyayari sa paligid natin? It has an invisible nature and cannot be gauged by clothes and actions alone. Kapatid, ang karakter, hindi daw po yan matatago. Bakit? Nakikita kasi sa kanila. Sa habit mo, sa expression, sa attitude, paano ka mag-respond, pati yung philosophy mo sa buhay mo. Nakikita, may iba kasi, yung kanilang sa buhay nila okay nang maging tamad. Wag lang mapapagod. Halata mo na agad. Okay lang matulog. May muta ka naman. Sabi, hindi mo daw po ito matatago sa kasuotan natin o masasabi natin na, ay, ang tindi ng karakter nito. Kasi, tingnan mo naman yung kanyang suot. Sabi, only God can truly judge our character. May testing pa. Kapatid, sa Lord, pwede ba natin basahin ito? Sa Lord, pag ikaw ay nasa Lord, ano daw po? Patient. Pag ikaw worldly, ano pwede mangyari? Impatient. Ano pa? Pag ikaw nasa Lord, kind. Pag wala sa Lord, unkind. Ano pa? Pag nasa Lord, that does not envy, does not boast. Pero pag ikaw ay makamundo at wala ka sa Panginoon, madalas, it envies. Mainggitin. Mapangmataas pa. Ayan, not proud pag nasa Lord. Not rude. Pero pag sa makamundo, wala sa Panginoon, rude. Alam niyo po yung rude? Yung daan daw yan, rude. Pag si Sister Jo nagsalita, rude yun, yung dinadaanan, rude. Yung parang, natin sa James Sino nakatira sa RB Mar? Rude 1. Rude 2. No? Alam mo yung rude, yung sinasabi natin sa James Bond, ano ba yun? Yung dila? Pasmado ang dila. Parang walang pakialam kung siya may madadaanan, kaya nga rude. Parang walang pakialam, walang pakialam. Ay, ano mo yan si Mare? Ay, ano mo yan si ay, ano mo. Do not be rude, kapatid. Kailangan magkaroon tayo ng control. Sabi, control your tongue. Tame your tongue. Not self-seeking. Pero pag ikaw wala sa Lord, madalas makasarili. Not easily angered. Kabaliktaran na naman, ang bilis magalit. Mabilis uminit ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan, kapatid. Kontrolin na natin. Pag ikaw naiinis na, hallelujah. Ano pa? Pag sa Lord keeps no record of wrongs. That's the love of God. Diba? Sabi, it keeps no record of wrongs. Hindi siya nagbibilang, hindi siya nagtatanim ng galit, hindi siya naglilista ng mga kasamaan, ng kasalanan na nagawa sa kanya. Pero, kabaliktaran ng wala sa Panginoon. They keep record of wrong. Ikaw, kanina, inano mo ako alam mo yun, minsan wala na nga yung kinagagalit mo, yung di mo mapatawad. Wala nang buhay, wala na. Ikaw, andun ka pa rin, ang galit na galit. Sinong talo? Ikaw wala na nga yung tao. Alam niyo po, napakasarap sa piling yung ikaw ay magpatawad.
Naranasan natin yung tayo hindi nagpatawad eh. Pero nung na-realize mo magpatawad, parang alam mo yun, biglang parang does not delight in evil. Hallelujah. Delights in evil naman kabaliktaran. Sabi pa, protects, trust, hopes, perseveres. Ang kabaliktaran naman ng walang pag-ibig, does not protect, does not trust, walang hope, hindi persevere. Kaya ang bilis sumuko, ang bilis umayaw. Kasi wala yung pag-ibig ng Lord. Kapatid, saan ka dyan? Ikaw ay sundalo ng Diyos. Ang sundalo ng Lord. Ang dami kasi nating bola. No? Saan tayo dito? Gusto ba kita ng Lord na tayo yung mga sundalo na gising? Amen? Gusto ng Lord na tayo yung mga sundalo na nagbabantay, on duty, hindi pinapabayaan, hindi ina-abandon yung assignment, yung task. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay sundalo ng Diyos. Kapatid, pwede ba sabihin mo ito sa katabi mo? Kapatid, gising! Isa pa, sabi mo, kapatid, gising! Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Pwede ka bang umikot at tapikin mo lang ang isa't isa? Sabihin mo, kapatid, gising, gising. Amen. Gising tayo. Pinapabangon tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan tayo maging watchful, alert na mga anak ng Diyos, sundalo ng Panginoon. Inuutusan tayo ng Lord. Gising. Amen. It's about time to wake up. Kung ang ating mga spiritual ay natutulog-tulog, our spirit is tatamad-tamad, tutulog-tulog, it's about time to wake up. Hallelujah. Don't allow the enemy to sow anything, any kind of weeds sa iyo. Huwag mong hayaan ang kaaway. Kundi ang makita mo, yung tinanim ng Diyos para sa buhay mo. Let's pray. Pwede ba lagay po natin ang ating kamay sa ating puso? Father, we honor you. I pray in Yeshua's name, ang mga pusong ito patuloy, O Diyos, na mapupuno ng inyong perpektong pag-ibig. Lord, hindi po namin makaya mabuhay nang wala po ang iyong pag-ibig. We need your perfect love, Lord. Fill us, O Lord, with your perfect love. Fill us, O Lord God. Fill us, O Lord. Kung nagkulang man po kami ng pag-ibig, kaya kami nakakagawa ng hindi tama, punuin niyo pong muli ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, O Lord God. Punuin niyo po kaming muli, Lord. Manumbalik yung tamang koneksyon, relasyon po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Thank you po, Lord. Thank you for your love, Lord. Nakakaya po namin magpatawad because of your unfailing love. We love you, Lord God. Thank you po, Lord, in Yeshua's name. Amen.